Mga bagong dinarayo sa Tondo. Dito raw kasi ang 150 pesos mo, may half chicken na, your choice of rice pa. Sino ba naman ang hindi maha-high blood sa taas ng presyo ng gasolina, pamasahe, pagkain at iba pang pangunahing bilihin? Pero teka, saan itong kainan na ito na mula noon hanggang ngayon, anumang krisis ang tumama sa mundo, hindi raw nagtataas ng kanilang presyo? Sa halagang 150 pesos kasi, makakakain ka na raw ng kalahating pritong manok na may kasama pang isang pinggang kanin of your choice. Yung 150 pesos mo, may kalahating crispy and juicy fried chicken ka na, may biryani rice ka pa, o di kaya naman ay yang chow rice. Aba teka, ang pa-blind item na yan, papatulan daw nitong ating bisita, na minsan na rin daw naging laman ng blind item. Nahulaan nyo na ba? Please welcome our Queen Joy Barcoma o mas kilala sa tawag na Jusa. Hello mga kapuso! Yes, you heard it right. Patola talaga ako. Pero hindi blind item papatulan natin ngayon dahil pati food trip kakaririn ko na rin. So, let's G! Walang kagatol-gatol daw siyang sasagot sa nakakaintrigang pagkain na yan. Pero bago yan, mag-blind tasting ka muna, Jusa. It's giving biryani. It's giving chicken. And it's giving rice. Parang excited ako kainin to. Pagkain to, no? At kung hilig nyo nga raw ang Arab cuisine with a Pinoy twist, perfect itong chicken with biryani rice para sa inyo. Ang pasimuno ng kainan, ang Pinoy-Nigerian na si Mecca. Bilang half Filipino, pasok din sa akin yung taste ng ng Filipino taste. So siguro mas naiintindihan ko lang kaysa sa mga kapatid natin na Arabic, yung panlasa ng Pinoy. So siguro yun yung naging advantage namin. Pero believe it or not, nung una, hindi raw talaga gusto ni Mecca ang lasa ng Arab food. Yung nanay ko kasi is OFW sa UAE. Nagkaroon ako ng pagkakataon para mag-travel doon. Then nung naamoy ko pa lang yung biryani, hindi ko talaga siya gusto. Parang nasusuka ako. Halos 2 buwan din siyang namalagi rito at kalaunan ay nasanay rin kumain ng Arab food. Kaya nang umuwi sa Pilipinas noong pandemic, ang pagkain ito hinanap-hanap daw ng kanyang panlasa. At dahil limitado ang paglabas noon, hindi raw niya matiis ang kanyang cravings. At sinubukang mag-eksperimento sa sarili niyang kusina. At boom! Nakalikha siya ng sariling bersyon ng chicken biryani na may tamang anghang at tamis. Nung nag-invento kami ng sariling version, parang pinagsama-sama lang namin yung best ng bawat isang restaurant na mga na-try namin. Kaya nakagawa pa rin kami ng unique na product. Samantala, ang beauty ni Jusa pasok na sa top 5. Aste, nakapasok na sa resto. Hello, sir. Magandang hapon. Yes po, ma'am. Hinahanap ko po si Sir Mecca. Ako po yan. Ay, kayo na pala yan, sir. My God, tamang-tama yung taong tinanong ko. Sir, marahil nagtataka si sir, bakit ito nga ba ang microphone natin ngayon? Sir, dahil kilala ako bilang patola, gusto ko malaman, pwede bang patola ang ilagay sa chicken biryani? Hindi eh. Sayang naman! Pero usually kasi sir, hindi sanay yung mga Pilipino sa biryani. Bakit Yes. biryani or chicken biryani ang napili ninyong ipakilala sa mga Pilipino? Yes, hindi sila sanay. Tama po kayo. Kaya ang ginawa namin siyang mild na hindi siya overpowering para yung mga first time magta-try ng biryani, hindi po sila mabibigla. Pero tulad ng ibang negosyo, ang kainan ni Mecca sinubok din ng panahon. Ano yung biggest challenge nyo nung nagtatayo kayo ng negosyo ng chicken biryani? Biggest challenge namin, paano namin masusustain yung araw-araw kasi maraming nasasarapan pero hindi sapat yung yung kita. Pero awa ng Diyos, laging nagkakaroon kami ng big orders out of nowhere. Sir Mecca, ano po ba ang unang step para maluto ang ating sweet chicken biryani? So ayan, meron na tayo ditong fried chicken. Tapos ilalagay natin siya dito sa ating wet butter. And then, ilalagay natin sa harina. Mainit na yung mantika, sakto. Pwede na natin siya isalang.
Mga ilang minuto po bago maluto ang isang chicken? 15 to 20 minutes po. At luto na nga po ang ating chicken biryani. Sir, paano nyo prepare ang plating ninyo? So, yung mga mag-order sa amin ng 99, Ganito karaming kanin. ganito karaming rice yung makukuha nyo. At mind you guys, yung kanin na to timplado din to. Biryani siya. Mag-asa po. Ayan, meron na po siyang half chicken. Then, ito po yung mga toppings na ilalagay natin. Ganto na karaming kanin at ganto na kalaking ulam ang makakain ninyo. Kita nyo naman, mas malaki pa siya sa mukha ko. Sa pagkahaba-haba man ng lutuan, sa tikiman pa rin ang tuloy. Meron tayo ditong garlic sauce. Sabi, choice mo naman daw kung ilalagay mo sa gilid or konti lang. Pero dahil adventurous tayo at gusto nating matikman talaga ang sarap ng ating chicken biryani, papaligo natin siya sa ating kanin. Ayan. Dahil self-confessed patola queen sa mga issue si Jusa, ang good news, may pasabog na intrigang dapat mong sagutin. Handa ka na ba? Handang-handa at hindi aatras. Let's do the yes or no question and answer portion. Matamis ba ito? Yes, alam nyo, naghahalo yung lasa ng caramelized na raisins natin at yung timpla ng chicken nila. Maanghang ba ito? No! Siguro kung may foreign na taste kang nalalasahan dahil siguro yung biryani rice natin, niluto siya with cinnamon bark pero hindi siya anghang. That is a spice. Okay, so... Malutong ba ang chicken? Yeah, super! Alam niyo, surprising, bukod sa malutong yung chicken natin, lasang-lasa mo din yung timpla niya. Mabubusog at makakatipid ba ang kakain ito? Surprisingly, in this economy, yes na yes. Dahil for only 150 pesos, may kalahating chicken ka na, meron ka pang napakaraming rice. Si Mecca, patuloy pa rin daw magsusumikap para palaguin ang sinimulang negosyo. At ang pangako niya sa kanyang mga parokyano? Tao talaga yung priority namin dito. So, hindi talaga kami nagtaas kahit na doble na yung presyo ng gasol, kahit na medyo may nagtataas na rin yung mga manok, yung mga bigas. Mas maliit man daw ang tinutubo nila ngayon, ayos lang, basta't manatili ang kanilang mga suki. O mas dumami pa para magtuloy-tuloy pa rin ang kita. Happy kami kapag happy yung mga tao. Sa taas ng gastusin ngayon, ang ganitong mga kainan na nananatiling tapat sa kanilang presyo, tunay na good news ang hatid sa mga tao. Oras na para ibahagi ang good news. Magandang gabi po. Ako po si Vicky Morales. Nakilala namin ang 25 anyos na binata na imbes na luho ang unahin. Ang una niyang pinag-ipunan, mga kagamitan sa kanilang bahay. Lumaki kami sa hirap na sa sahig lang kumakain, sa sahig lang umuupo. So ngayon, sila nanay at tatay mas komportable na. May isa raw pasyalan sa South na perfect for summer outing. Ang bida kasi rito, hindi lang basta swimming, kundi gahiganting mga slide at water attraction. Oh my Viral video, madamdaming pagkikita ng amang money vendor at ng anak na honor student. Doon nawala lahat ang pagod pinakita ko sa kanya. Hindi niya pinabayaan yung pinagpaguran ko na suklian ng kabutihan, sabihan mo ko ng mainan. Sabi nila, kapag may sarili ka ng pera, kaya mo nang bilhin ang lahat ng gusto mo. Cellphone, damit, relo, at iba pa. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan! Pero not so fast, mga kapuso. Dahil sa viral video na ito, nakilala namin ang 25 anyos na binata na imbes na luho ang unahin. Ang una niyang pinag-ipunan, mga kagamitan sa kanilang bahay. Marami ang naantig ang puso matapos mapanood ang unboxing video ni John Mark. Pwede na siya
kung saan makikita ang saya sa mukha ng mga magulang niya nang umupo for the first time sa malambot at komportabling sofa. Nakahiga na si akong madam. At dahil dito, marami ang nagbahagi ng kanilang kwento. Parang kami nung araw. Walang upuan, cartoon lang. Nagtitinda ako ng lutong ulam kapag tanghali. Nagtatabi ng pakaunti-unti at nakaipon ng pambili ng salaset. Best achievement sa amin yun. Naalala ko noon na first investment ko sa family is from banig to foam with lots of unan at bagong blanket. Ang saya namin that night. Yes, kayo. Hello. Sit back and relax, maantig ang inyong mga puso sa hatid naming kwento. Lumaki raw si John Mark sa payak na pamumuhay. Bunso sa 6 na anak ng kanilang mga magulang na magsasaka at nagsisiksikan sa maliit na barong-barong na halos wala ring mga gamit. Ang buhay na kinalakihan ko ay sobrang hirap po. Halos wala kaming makain sa isang araw. Kinakain namin is yung kita namin sa pagsasaka tulad ng saging, kamuti. Naranasan din daw ni na John Mark na mapagkaita noon. Yung buhay namin dati, walang-wala talaga kaming TV. Nanonood pa kami sa kapitbahay namin. Pinagdadamutan pa kami. Salat man sa buhay, hindi raw ito naging hadlang para mangarap si John Mark na maiahon ang pamilya sa hirap. Naging working student ako when I was in grade 8 kasi kinuha ako ng aking teachers. 4 na taon akong nagtatrabaho sa school. Halos kilala na nga ako ng mga estudyante doon. Hanggang sa pagtungtong niya sa kolehiyo, iginapang siya ng mga magulang. So every exam is umiiyak ako kasi wala kaming pangbayad. Kaya si nanay naisipan niyang umutang ng umutang hanggang lumaki na yung utang namin. Kaming magtiayon, pag-intra sa pagbayad na sa first year, first sem, nangita gyud mi kwarta na nanantomi. Niya nanantomi nga para lang gid siya maka-eskwela. At sa pagsisikap ni John Mark sa pag-aaral, nabigyan siya ng scholarship ng paaralan. Nag-apply po ako as scholar sa aming school tapos nakuha po ako. Pagka second year, binayaran namin yung utang ng first year. Mahirap man ang naging paglalakbay niya patungo sa kanyang diploma na pagtagumpayan niyang makatapos ng BSBA Financial Management noong 2024. Mahalaga yung financial literacy kasi lumaki ako sa hirap. Walang-wala talaga. Malayo pa, pero malayo na. Ang tunay na laban daw, nagsimula paglabas niya ng eskwelahan nang saluhin niya ang responsibilidad bilang breadwinner. Nung bumukod yung mga kapatid ko, nag-asawa na sila, hindi na sila masyadong nakakatulong sa mga magulang ko. Medyo nasaktan ako at that part. Pero sa ngayon naman po, okay naman po kami ng mga kapatid ko. Ayaw mang iwan ang mga magulang, pinili niyang makipagsapalaran sa Davao para sa mas maraming oportunidad. Nakahinga man ng maluwag nang matanggap sa unang trabaho bilang office staff sa accounting department ng isang kumpanya. Makalipas lang ang isang buwan, muli siyang sinubok ng panahon. Sadly, umabot lang ako ng 1 month, nag-close yung company. Nagdesisyon si John Mark na hindi muna umuwi para maghanap ng ibang trabaho. Ang problema, hindi siya pinalad sa kanyang pinag-aapalayan na trabaho sa call center at umuwi ng kanilang probinsya nang walang laman ang bulsa. Nahiya talaga ako sa mga magulang ko kasi ni piso wala akong maibigay sa kanila. Sa kanyang pagbabalik, naisipan niyang ikwento sa social media ang istorya ng kanyang buhay. Ang hindi niya alam, magbubukas pala ito ng pinto ng pag-asa para sa kanilang pamilya. Napasabi talaga ako at that time na, ang dami palang nakaka-relate ng ganitong buhay. Kaya pinagpatuloy ko, share lang po ako ng share kung anong buhay namin. Tapos, ang dami na palang nanonood sa akin. Nagulat na lang po ako. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan! Dito na nagsimulang maging content creator si John Mark at ang content niya, ano pa nga ba, kundi ang tungkol sa buhay ng kanilang pamilya. At sumotong chef for today's video, si Tatay yun no, all-time favorite yun niyang sinabawang isda. Mula sa simpleng gawain nila sa probinsya, pagpapakita ng pagmamahal sa loob ng tahanan, hanggang sa unti-unting pagpapaganda, nagtagpi-tagpi nilang tirahan. Ang kwarto nila, may kama na. Dito naman sa sala, napalitan na ang nasirang TV nila. Usually yung notification ko, hindi lang siya umaabot ng
99 plus. Nasya-shock ako kasi umabot na pala ng 12 million yung views, tapos ang dami nang nagme-message sa akin. Na-overwhelm ako kasi laking tulong na yun para sa amin. Kasabay ng pamamayagpag sa social media, muli siyang nag-apply sa iba't ibang kumpanya. Yung mga pinagdadasal ko is times 3 pa lang ibibigay niya sa akin. Mag 2 years na po ako sa aking pinagtatrabahuan ngayon. Dahil malayo ang pinagtatrabahuan, isang beses sa isang linggo lang kung umuwi si John Mark. Mahirap man, maliit na bagay raw para mabigyan ng magandang buhay ang magulang. Sa ngayon, hindi ko pa pinipili yung sarili ko. Kailangan kong i-priority yung mga magulang ko kasi yung mga magulang ko is matanda na. Ay, dako kay daghan po siya natabangan. Kay naama siya gihatag sa Ginoo, grasya. Butan kayo si John Mark. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan. Ang sipag at determinasyon ni John Mark sa trabaho, nakita naman daw ng kanyang boss. Pinagigihan ko talaga yung pagtatrabaho ko kasi gusto kong ipakita sa boss ko na worth it akong i-promote. Noong December, naging Employee of the Year ako. Tapos, nagulat na lang ako nitong February is nag-chat siya sa GC na promoted daw ako as accounting manager. At isa raw sa mga unang katas ng kanyang sahod, ang pagpapaganda ng kanilang bahay. Ang dami namin napundar sa bahay namin ngayon. May ref na kami, TV, tapos electric pan, tapos meron na din kaming washing machine. At sobrang thank you namin kasi meron na din kaming sofa. Ang pagkakaroon ng araw ng pinakauna nilang sofa, hindi raw para sa sarili, kundi para sa ina at ama na dahil sa katandaan, hirap na raw umupo at tumayo mula sa sahig. Ang sopa namin, sobrang value talaga sa amin kasi lumaki kami sa hirap na sa sahig lang kumakain, sa sahig lang umuupo. So ngayon, sila nanay at tatay, mas komportable na. Yung sofa namin, sa totoo lang, hindi naman talaga sa akin. Pero super thankful ako kasi binigyan ako ng isa sa mga followers ko. Kaya pati ang mga magulang ni John Mark, wala nang araw katumbas ang saya nang dumating ang malaking kahon ng sofa sa kanilang munting bahay. Kasi at that time, nasa Cagayan pa talaga ako. Nagulat na lang sila dito sa bahay na may dumating na malaking box, as in sobrang bigat. Mangani ko kakuyawan, mangani ko kadako, mangkaay ko kaingon ko bumba. Nanawag dahin ko niya, pag abot dire, dako kayo yung package. Di na yung kung abugat, mangkain niyo niya. Di na yun, gipadala na. Gikan sa Cebu. Ay, salamat. Di na ni bumba. Hindi lang yan, dahil ang mga blessing na kanilang natatanggap, kanila ring isineshare sa kapwa. Bukas na nga raw ang pinto ng kanilang tahanan para sa mga kapitbahay. Mga bata, ali, pasok kayo. Kasi sabi nga nila, mas ibe-bless tayo ni Lord kung hindi tayo madamot na tao. That's why nagsishare talaga ako. Ayaw kong pagsarahan yung mga bata ng pintuan kasi alam ko yung pakiramdam kung paano pagsarahan ng pintuan. Ika nga, pay it forward mga kapuso. Ngayong araw, narito na naman ang mga kapitbahay ni na John Mark para makinuod ng TV. Ang hindi nila alam... Hello mga bata! Nagulat pa kayo? Kamusta na ang panunood? O bago nyo ituloy ang panunood ng TV, may sorpresa ang good news para sa pamilya ni na John Mark. Ang munting regalo ng good news para sa unti-unting pagbuo ng inyong dream house. Tay. Ang matagal na raw na request ni Nanay Anastasia na air fryer para sa mga mamantikang pagkain bawal na sa kanila. Salamat. Salamat. Ang sukatan ng tunay na yaman hindi nakabase sa malaking mansyon at sa mamahaling muebles o gamit, kundi sa lawak ng espasyo sa ating tahanan para sa pagmamahal at pagbibigay kasiyahan sa pamilya, pati na Mga bata, ali, pasok kayo. sa kapwa. Mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan sa halos buong bansa ngayong weekend. Nakaranas ng mataas sa heat index o ramdam na init ang ilang lugar sa bansa. Nakaambag na naman ang matinding init at alinsangan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes. Goodness gracious! Sa tindi ng init ngayon, kahit hindi ka gumalaw, tiyak, tatagaktak ang pawis mo. At tinatayang papalo pa sa 41 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. May isa raw pasyalan sa South na perfect for summer outing.
Ang bida kasi rito, hindi lang basta swimming, kundi gahiganting mga slide at water attraction. Pero hindi kumpleto ang saya kung wala tayong makakasama. Si PBB Kapuso 4th Big Placer, ang Royal Songstress ng Bulacan, Princess Alia. Wait nyo muna, magpapalit muna ako ng pang-swimming outfit and let's go! Woo! 2014 pa raw nang magbukas sa publiko ang resort. So bago pa po ito naging resort, dati po itong palayan tsaka taniman po. Tapos noong mga panahon po kasi na yon, wala pa naman po talagang mga resort dito sa Paliparan. At ngayong buwan nga lang daw, 3 ang nadagdag sa kanilang water attractions. Kung gustong chumel habang hinihele ng sarili mong salbabida, paikot ng pool, baka itong lazy river ang para sa'yo. Yay! So ganda lang pala siya. Chill lang. So higa-higa lang tayo ganyan. Well, actually, pwede nga matulog dito kasi lazy river, diba? Pero legit in fairness ha, nakaka-relax siya. Yun nga lang, ang downside, pero sobrang init lang kasi talaga. So kung gusto nyo mag-tan, sunbathe, patulog sa araw habang nakakabad sa tubig, perfect na perfect ang lazy river. Kung sa unang activity, laid back ang peg ni Princess, lagyan natin ng thrill itong sunod niyang attraction. Yan po yung 5 mahahabang colorful na slides po kung saan yung mga guests po is like parang nag-uunahan po. Nagre-race po sila doon sa slide. And at the same time, free use na po yun ng rubber mats. Magpadaos-dos sa higanting slide na ito habang nakadapa sa isang rubber mat. G? Try ko na. Ay! Oh my gosh! Oh my God! Hala, sige! Itili mo yan, Princess. Ang saya! Kumalma ka muna sa kiddie pool bago ka namin patiliin uli mamaya. Alam nyo dati nung bata ako, mahilig din talaga ako dito eh. Kaso nga lang, may trinay ako na slide dun dati, tapos hindi ko alam na mabilis pala yung bagsak, so medyo nalunod si auntie mo. Pero sobrang saya niya. Actually, parang gusto ko mag-try kasi parang, di ba, parang bumabalik ka sa pagkabata pag ano, over, parang ang tanda na niya, di ba? Pero, ayun, tara, itry natin. Dito, merong 2 feet na swimming pool, malalaking slides at giant water bucket. Sabay-sabay po tayo! Pwede ba yun? Pwede! Di ba yung delikado? Nag-slide ba? Kung gusto mo nang magpatuyo, pwedeng mag-safari train habang nililibot ang resort. Nasa 440 square meters ang sukat nito. Habang nag-iikot, makikita rin ang iba't ibang mga cottage nila. Meron pang mga gazebo na 1,200 pesos ang good for 8. Bahay kubo na 2,000 pesos kung nasa 12 katao kayo. At kabana na 2,500 pesos para sa 20 tao. Dahil dyan, magpahatid ka na sa finale nating slide, ang Space Bowl. So, ito-try na natin. Hindi naman siya nakakatakas. Hindi naman. Sa slide na ito, hindi ka magdidire-diretso sa tubig. Para ka bang baryang paikot-ikutin sa bowl bago ibuhos sa pool. Pero teka, Princess, kahit nandito ka na sa outside world, susubukin pa rin ng good news ang pagiging competitive mo. Wow! Hi, Princess! Balita namin isa kang certified task slayer. Ngayon, nasubukan mo na ang 2 sa bagong water activities dito sa Tubigan Garden Resort. Ito na ang hamon ng good news para sa'yo. Kaya mo bang dumula sa slide nang walang kahit anong reaksyon? Walang sigaw, walang tilet, walang anumang hingay. Siyempre, kaya-kaya ako pa ba?
Matapos ang lahat ng extreme fun, oras na para magbanlaw. Dito sa kanilang foam bath. Diba? Ang saya! Pagkatapos yung mag-slide sa space ball, sa razor sled, grabe! Sama kayo! Ang entrance fee raw nila kada tao, 400 pesos lang. Kasama na ang water activities. Grabe, ang dami kong trinay dito. Pero ang pinaka na-enjoy ko talaga is yung space ball. Doon ako medyo nahirapan kasi yung pinaka nakakatakot na slide. So, ayun. Let's enjoy, guys! Samahan niyo na po! Ngayong tag-init, masarap talaga ang magtampisaw sa tubig. Kaya ibsan na ang init. At samahan pa ng mga water activity na babalik-balikan mo. Kami ni Papa, sobrang close. Sobrang proud po ako sa kanya, hindi ko siya talaga kinakahiya. Proud po kasi kahit ganun lang po yung trabaho niya na itataguyod niya po kami ng kapatid ko sa araw-araw at ni Mama. Isa si Francisca sa mga estudyanteng nagtapos kamakailan. Doble pa raw ang saya niya dahil kasabay ng diploma, nakatanggap din siya ng medalya. At tulad ng ibang graduate with honor, gusto niya rin daw itong ialay sa magulang na todo ang sakripisyo para sa pag-aaral niya. Yun nga lang, ang ama ni Francisca, hindi raw nakadalo sa graduation niya. Malungkot kasi wala po siya sa espesyal na araw na yun kasi para sa kanila po ni Mama yun. Dito sa bus terminal sa Cubao namin naabutan ang ama ni Francisca. Ang mani vendor na si Crisanto. Sa loob ng 25 taon, minamani na lang daw ni Crisanto ang pakikipagpatintero sa mga dambuhalang bus para may alok ang kanyang paninda. Kasi doon po yung talagang magandang ang kita eh. Kasi yung pagka nagtrabaho ko sa pabrika, limitado lang yung pagkain mo eh. Tapos kukulang na kulang po sa pamilya eh. Kaya naisipan po mag-vendor. Ito raw kasi ang inaasahan ng kanilang pamilya. Konting ipit lang po, tapos lipid, tapos tabi. Kung may sobra konti, itatabi para may survive ko. Ang asawa niyang si Shirley, housewife. Pero sumasideline kung minsan bilang tagapag-alaga ng bata. Magbabantay ng bata, ganun, maglilinis. Tinatawagan po nila ako. Ang asawa ko po sobrang napakabait po. Lahat po ng pagtitiis, pagmamahal talaga ang inuuna niya po talaga ang pamilya niya po para lang makaraos po kami. Alas 4:30 ng madaling araw, umaalis na si Crisanto sa kanilang bahay para magtinda. Pero ang siste, si Crisanto, nangungutang muna sa tindahan malapit sa terminal para may pangpuhunan. Ito ang gagamitin niya para makapaghango ng maning pambenta. Sa maghapong pagbebenta, nasa 1,500 pesos ang kanyang kinikita na mababawasan pa kapag nagbayad na siya sa inutangang tindahan. Minsan po, pag maganda-banda kita, may benta rin ako, may tubo rin ako ng 600, minsan. Pagka medyo mahina, talagang 500 na lang. Kahit katiting na lang ang naiuuwing pera, hindi raw pwedeng hindi siya makapaglaan para sa pag-aaral ng 2 anak. Minsan po, nangungutang po sa kapitbahay namin, sa pinsan niya, na pwede, babayaran ko na lang mga Sabado, ipunan ko na lang. Pumapayag naman po sila. Gagawa ko na lang para anak. Sige, mag-aaral kayo para sa mga kapatid mo. Nakakahugot naman daw siya ng lakas.
sa tuwing nakikita ang magandang grado sa eskwela ng mga bata. Yung nakita ko po yung ginawa niya. Mula nung grade 1 hanggang ngayon. Pagdating sa homework yan, ginagawa niya. Pag uwi ng bahay sa bahay yan, bago mo nalalabas siya, tatapusin niya muna. Lahat ng pagsisikap ng ama, nakikita naman daw ng panganay niyang si Francisca na isang proud daddy's girl. Kaya laking tuwa raw ng buong pamilya dahil with honor siyang nagtapos ng grade 12 nitong March 30. Francisca May Lizzie Ordonio with honors. Pero ang malungkot daw, si Crisanto hindi naka-attend ng graduation. Naluluha ako na hindi ko maano. Kasi yun ang ano kasi no na with honor talaga siya na inano eh. Sabi pa, ikaw magsasabit ng medal. Sabi ko, anak, kung ako magsasabit ng medal, anong kakainin natin? Kung halimbawa with honor ka nga, tapos pagdating ko, nga tayo, wala kang pababulokot sa'yo. Hindi mo po talaga mapapakita na mahirap talaga yung buhay na kahit anong special occasion yan, pero pag kailangan magtrabaho, magtatrabaho ka, anong excuses po talaga. Pero wala man daw ang ama sa graduation niya, hindi pa rin daw papayag si Francisca na hindi maisabit ang medalya sa ama. Kaya nang mag-abot ng perang pangkain ang isa niyang tita, ang unang naisip daw ni Francisca, hindi pagkain ihahanda, kundi ang sunduin ng ama sa bus terminal at ihandog ang kanyang medalya sa ama. Sobrang saya po ng puso ko kasi akala ko po normal na araw lang that time. May iyak-iyak na po talaga siya. Yung sinabit niya lang yung medal niya sa akin, nawala lahat ng pagod, pati ang problema ko. Sabi ko, eto, ibig na yung kainitan na yun, parang sumigla ako. Napangiti ko, very good anak, gawin mo. Doon nawala lahat ng pagod ko, nakita ko sa kanya. Hindi niya pinabayaan yung pinagpagura ko na suklihan ng kabutihan, hindi sabihan ko na. Pero teka, hindi naman papayag ang good news ng ganun-ganun lang. Kaya ite-take two natin ang pag-akyat sa stage at pagsabit ng medalya kay Francisca. And this time, kasama na niya ang ama. At hindi rin sa school, kundi dito sa bus terminal, kasama ang mga taong saksi sa lahat ng sakripisyo at pagsusumikap ng ama. Thank you kasi hindi ka napapagod na pag-aralin kami sa araw-araw at hindi ka napapagod kumayod para sa pamilya natin. Sobrang proud ako na meron akong tatay na katulad mo. At syempre, para kumpleto ang graduation rites, hindi pwedeng mawala ang grad pic. Kasama ang buong pamilya. Kami na ang magdadala ng photo booth sa inyo, Crisanto at Francisca. Alam ko pong mahirap, pero pangako ko po sa kanya, susuklian ko po lahat ng hirap na dinadanas niya po ngayon. Wala na nga raw tatayog pa sa haligi ng tahanang handang magsakripisyo para sa pamilya. Saludo kami sa iyo, Crisanto. Sana po'y napangiti kayo ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.